What's up everyone? It's me again, Mark Paragas. And guys, weekend na naman. Wait lang. And guys, weekend na naman. So, another day, another gastos. Alam ko guys, napanood nyo na yung ating vlog sa Hotel Casiana and Hotel Carlito sa Tagaytay. And you know what, right after nung vlog ko, yung pag-upload ko, parang sabi ko, parang nakukulangan ako sa ginawa natin. So ngayon, for sure may idea na kayo, we have decided to go back here sa Tagaytay. And nandito na tayo sa Tagaytay guys. And again, tulad ng ginawa natin last time, that was 2 weeks ago, we are going to stay here in Tagaytay for 3 days and 2 nights. And we are going for a hotel staycation, not just one hotel but 2 hotels for the entire stay, para naman mas marami pa kayong options. And for sure guys, marami talagang gustong pumunta ng Tagaytay kasi this is the second summer capital of the Philippines, aside syempre first ang Baguio. And knowing na malapit lang ang Tagaytay guys from Manila all the way from Quezon City, because of the Skyway, dating 2.5 hours yung biyahe, ngayon 1.5 hours na lang guys. Ang gagawin nyo lang, mag-take lang kayo from Balintawak Skyway, mag-i-exit kayo sa Mount Plaza, tapos papasok kayo ng Calax, exit kayo doon, then dire-diretso na guys, going here sa Tagaytay. It only took us 1.5 hours to get here. And syempre, ang binabayaran nyo dito, ang view ng Taal, which is nasa background ko na naman. And did you know guys na parang for the past few days sobrang maulan at meron pa nga news na may bagyo, pero look at the weather. Look diba, sobrang nakisama yung weather sa atin guys. Doon na naman, sinet ko na yung sarili ko na rain or shine, magbablog tayo at babalik tayo dito sa Tagaytay. And look at the view. And by the way guys, I would like to let you know na we are staying here sa Quest Hotel Tagaytay. And of course, we're gonna have a room tour, hotel tour, and honest feedback at saka review sa mga experience natin dito, especially the service. And just want to set your expectation na rin na hindi ko nabanggit yung breakfast kasi nag-decide kami na hindi na kumuha ng breakfast because we found out na plated breakfast lang ang siniserve nila dito. Again, plated breakfast, not buffet breakfast. So parang okay na yon, palampasin na lang natin yung chance na yon. Pero I heard na masarap naman. Pero yun nga lang, syempre, mas maganda pag buffet. And by the way guys, itong room na to, we are located sa 10th floor. Ang room namin is 1021. So just in case na magustuhan nyo itong room na to, this is a junior suite room. At ito rin yung ibubuk ninyo. Baka pwede nyo i-request na same room number din, para at least kung ano yung makita nyo sa vlog natin, then yun din yung i-expect nyo pag dito kayo nagstay. And did you know guys, na dito pa lang tayo sa balcony ng hotel natin, or balcony ng room natin, we have the 190 view ng Tagaytay, kasama na yung Taal. Look, pakita ko sa inyo syempre. Wala lang, naisip ko lang talagang bumalik dito guys kasi parang nanghinayang ako na parang kulang. And dito guys kasi sa Tagaytay, sobrang daming accommodations, Airbnb, hotel, apartments na pwede kayong magstay, plus marami rin kainan. At saka talagang pinupuntahan siya ng mga tao, especially month ng December, January, February, malamig pa dito. Pero katulad ng mga ganitong month guys, July, wala masyadong umaakyat kasi ito yung mga month ng mga tag-ulan na talaga, tapos sobrang init din at the same time. Mas pinupuntahan kasi dito guys yung view and yung mga restaurants dito sa Tagaytay na may mga sulit talaga. And syempre, nagpo-provide ng view ng Taal. Alam nyo guys, ito na-realize ko habang nag-i-edit ako ng mga vlog. Yung mga vlog natin is umaabot ng mga 20 to 30 minutes. Sabi ko, paano kaya yung way? Or ano kayang gagawin ko para mapaikli ko siya? Kasi
napapansin ko na yung mga viewers ko, may gano'n kasi guys, meron akong application na ginagamit para makita ko yung viewers ko kung tumatagal ba siya till the end ng video. Mas marami kasi guys na parang hindi tumatagal. So parang kalahati lang ng video, siguro dahil may ginagawa or busy, mga ganyan. Gusto ko kasi guys na parang pagpapanoorin nyo yung mga vlogs natin, isuupuan nyo talaga siya para makakuha kayo ng mga details at saka mga ideas talaga regarding sa vlog natin. Kasi meron din ako napapansin na parang andun na lahat ng details, binigay ko na, pero magko-comment sila sa video about dun sa mga details na binigay ko. So ibig sabihin, hindi nila tinapos yung video, or baka hindi nila napansin, o baka ni-skip nila. Pero nasa sa inyo naman yun guys. Pero ako, I just want to share kung ano yung mga pinupuntahan natin, bina-vlog natin, kung ano yung mga experiences, para naman pag nagpunta kayo dito sa Tagaytay or kahit saang lugar pa, 'di ba, may ideas kayo. Itong building na to is 10th floor lang, and nandun kami sa pinakataas, sa 10th floor tayo, 'di ba? At kuha nyo na rin ang sunset at saka sunrise. I mean, sunrise, sunset. Ayan. So, syempre, pag-usapan natin tomorrow yung location, pag-uusapan natin value for money, yung mismong property and condition, cleanliness, and service and the staff. So, tomorrow na yun guys. Sobrang dami. Yung kasi problema sa akin, ang daldal ko. Ganun kasi ako guys. Pag may mga iisip ako bigla na mga kailangan ko i-share, mga ganyan, kuda agad tayo. And by the way guys, before tayo mag-room tour, if you want to get a discount sa Klook, you can use my new promo code guys, Mark Paragas Klook. So that's MarkParagasKlook. That's one word guys, no space. And you will get an instant 5% off sa mga hotel, including this Quest Hotel Tagaytay, and 3% off sa mga activities. And did you know na you can use my promo code up to 5 times per account? Ayan, so gamit lang kayo ng gamit guys ng promo code. Maganda yun sa akin. Kung nagugustuhan nyo guys yung ating vlog and may mga recommendations kayo, may suggestions kayo, just comment below. Tapos syempre kung nagustuhan nyo naman, don't forget to like this video and share na rin sa mga friends ninyo, sa mga relatives ninyo, sa mga family members ninyo na pupunta dun sa mga pupuntahan natin. And syempre, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit that notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. And guys, sabi ko nga sa last vlog natin sa Hotel Carlito, marami pa tayong plano guys, marami pa tayong pupuntahan para sa inyo. Ayan. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, sa sobrang dami ng problema nangyayari sa mundo natin, hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari. So enjoy life. Enjoy lang ng enjoy para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Enjoy life to the fullest. Live every moment. Be happy. Ayan, ang daldal na naman natin. Ayan, ang daldal na naman natin. So guys, sige, that's it for the intro. Intro pa lang yun ha. So let's start with the room tour. Alright guys, so we are located sa 10th floor ng Quest Hotel Tagaytay. And ang room natin is 1021-1021. So itong pinto niya, yan, pinakita ko sa inyo. And ang maganda dito, may emergency evacuation plan para naman pag in case of emergency, lalo na sa mga highest floor kayo na-assign, at least alam nyo kung saan kayo pupunta. Alright, so here, keycard na siya. And then mga switches. Then dito sa left side ko guys, meron silang space dito for your luggage. May safety deposit box. Tapos meron siyang glass, kettle, mugs, and syempre yung liquid coffee, creamer, and sugar. And kung mapapansin nyo, meron ditong empty pitcher. And alam nyo na guys, kapag may mga ganito yung hotel, ibig sabihin,
nagpo-provide sila ng water. So meron dito libreng water guys. Every floor meron silang water dispenser, which is really nice. Hindi nyo na kailangan bumili sa mga grocery stores, mga convenience store. Sobrang convenient pag may mga ganito yung mga hotel. Kasi ano, meron sa gastos na rin syempre para sa water. Tapos, sa right side ko naman, ang almost floor to ceiling ng mirror. And then dito guys pala, sa taas lang ng safety deposit box, meron ditong rack for your clothes ng mga hanger. By the way, this is a junior suite room, good for 2 adults and 2 kids, as long as your kids will occupy the same bed. And then you can actually have another, you can add 1 more adult, but I'm not sure if there will be a charge because there's a reason. We have the sofa. And this sofa can be converted into a bed. So yun yung reason kung bakit pwede pa kayo magdala ng extra adult. Then siguro pwede na sila magstay dito. And then meron ditong luggage rack. And sa tapat lang ng sofa, meron ditong working table. Syempre may chair. Hindi pa natin natatry guys ang wifi. Kung kakayanin makapagtrabaho dito, lalo na yung mga VA dyan, mga freelancer or digital nomad na gusto pumunta ng Tagaytay tapos nagbabalak ng dalhin yung work dito. Check natin, okay, sa hotel tour. Doon ako magre-review kung maganda ba or mabilis ang wifi. So again, may working table dito. And then let's proceed sa toilet and bath. So this one guys, meron ditong mirror, merong sink, tapos may mga libre na rin lotion, soap, may tissue, and then merong vanity kit, may dental kit, and so on. Meron din ditong hair dryer. And of course, toilet na may bidet. 10 out of 10 for the bidet. Good job. Again guys, kapag mag-hotel kayo, staycation, before you use the toilet, you need to flush it. Huwag muna ninyong i-open. Just flush it twice. May toilet tissue, merong floor mat, nandito. And then, dito naman guys, ang kanilang shower area. Closed door yan. Yan. Merong towel, merong shower head, and then meron ding hand shower. Tapos syempre may libre na ring shampoo, conditioner, and bath gel. Tapos sa tapat na lang guys, ang bathtub. O diba, in fairness hiwalay yung bathtub niya guys sa shower. Tapos meron pa ditong toilet. So diba, pwede may nag-shower, pwede may nag-toilet, at meron din nagba-bathtub at the same time. Meron ding face towel, hand towel, and then meron pang additional bath towel sa baba, tapos may tissue. Alright. Sobrang nice. So welcome guys to our room, a junior suite room, and this is a king size bed. Hinihingal. So anyway, ayan, katapat ng bed guys, merong TV dito. And I think nasa 32 inches lang to. 32 inches TV. And ang maganda dito guys, pwede nyo siyang i-rotate. Yan. O diba? Para yung TV ninyo doon nakatapat sa sofa. Kung ayaw nyo naman ng TV, diba? Yan. O diba? So andito na siya. Ito yung sofa. Ito yung TV. Ah, bumalik! may lock kasi siya. Hindi ko naman siya na-lock. And then, ito guys, pakita ko na lang sa inyo mamaya kung paano ito kino-convert into bed. Pero this is convertible into bed. O diba? Siyempre, i-share ko sa inyo kung magkano yung rate na nakuha namin dito. And at the same time, yung mga room categories na ino-offer dito sa Quest Hotel Tagaytay. Oh, one more thing pala. Sorry, before I forget. Meron silang balcony. Yung balcony naman, doon ako nag-ano kanina, nag-intro. Ayan, oh. And look at the view. Taal view. Tagaytay. Proper. Ayan. Ito, Silang Cavite na ata to. Ayan, Silang Cavite. Tagaytay proper. Nagmamarunong sa Google Map, no? Basta, I can see the almost, 190 view ng Tagaytay, guys. Dito sa room na to. Dahil sa balcony, Okay. Oh my god! So cool! Baby, are you happy here? What did you say a while ago? I have a best day. Best day ever? Yes.
Oh, best day ever because I love it! and guys, I forgot to mention pala na baka mapansin nyo, meron ditong isang door. And yung door na yan, ang purpose niyan is connecting to another room. Let's say, family kayo, family of 2. Tapos, yung isa nakastay dito, meron kayong connecting door agad going to the other room. Pero pag solo nyo lang tong room guys, at hindi nyo kilala yung nasa kabila, make sure lang na syempre, nakalock palagi to. Ayan. What do you want to say? Hi guys! And today we are gonna stay here forever, not forever. You want to stay here forever? No. You should start doing vlogs too. Also, I'll just stay here for 4 weeks. 4 weeks? Okay. Not for 4 weeks. 6 weeks. Okay. And ayan, so we are done with the room tour. Mamaya, magbabatad tayo. Painitin lang natin. Siyempre, hindi natin alam kung sinong tumamit dito. So, gagawin natin, painit muna tayo. Tapos, i-drain natin ulit. Para lang malinis. Hot water. And then, by the way, kapag may mga kettle kayo sa inyong room, make sure na balawan nyo muna. Painitin nyo muna ng water, itapon nyo, balawan nyo, or kaya silipin nyo. Kasi may nag-comment pala sa video natin na nung nag-try daw siya sa isang hotel, merong ano guys, pinaglutuan siya ng noodles at hindi napansin nung housekeeping na madumi yung kettle. So yun, gawin nyo na lang, silipin nyo, tapos balawan nyo, painitin nyo ng ilang beses, balawan nyo. Tapos sa kanya itapon, bago nyo gamitin. Para lang sure. Then, o kaya yung pinagbalawan nyo, ihugas nyo rin doon sa mga mugs or glass para masanitize. Niku, Niku, you can call me Niku. You hair, you tie, hiding in your Wi-Fi. Open secret, anyone can find me. Get here, hiding to your mind, Nantika Niku, Niku, you, Nantika Niku, Niku, you, Nantika Niku, Niku, you, Nantika Niku, Niku, Yay! Good job! The next day. Good morning guys. Sa pagising ko ito, agad yung napansin ko, medyo maliwanag yung room kahit napatay lahat ng ilaw kasi yung mga lights, yung liwanag mismo is pumapasok sa loob ng room kasi mga blinds lang yung covered ng window at walang cortina. So siguro sana palitan nila to para hindi siya nakaka-affect sa tulog, lalo na kung puyat kayo, para masarap yung tulog. Mas masarap kung madilim talaga. Ayan, kagigising lang natin. Nasa balcony tayo ng ating room. Is 6:45 p.m. Here in Baguio tuloy. Nasabihin ko sana Baguio. Here in Tagaytay, I have the reasons kung bakit hindi ko nasabihin na Baguio. Because of the view. Look. Look at the view guys. Wala akong makitang view. So ito yung pinto pala, sliding door ng ating room. Ayan. Tapos ayun dyan yung aircon. And look at this view guys. Sobrang ma-fog. Kasi nga umulan kagabi. Diba? Did you know guys, nakamaganda dito sa balcony natin or sa room na nakuha natin. Covered yung balcony. So, if ever kahit maulan, pwede kayong tumambay dito. Pero hindi ko marirecommend na tumambay kayo dito sa gabi kasi maraming insekto, maraming lamok na may mga maliliit na insekto guys. As in, insekto lang, hindi mo siya mapapansin na pwedeng pumasok sa room o pwede kang kagatin. Hindi ko alam kung nangangagat, pero yun. So, hindi siya advisable na tumambay kayo dito sa gabi. Or unless, maglagay kayo ng off lotion or mag-spray kayo ng mosquito repellent. So, baka pwede na. So guys, siguro mamaya tayo mag-hotel tour. Dito muna tayo tumambay sa balcony kasi nga, mag-7 AM pa lang naman and medyo foggy pa. Hindi ko kayo mapapakitaan ng clear view ng hotel and ng mga establishments na malapit dito sa hotel for the location. Para masabi ko siyang location-wise, very convenient dito. Pero mamaya yung review natin, mamaya natin yung hotel tour.
I guess let's talk about the room categories and room rates na ino-offer dito sa Quest Hotel Tagaytay. Wait, medyo malamig. Since nakasando lang ako, nilalamig ako. T-shirt lang tayo. A few moments later. Hello guys, I'm back. So yan, nag-t-shirt tayo. And for now, let's talk about the room rates and room categories na ino-offer dito sa Quest Hotel Tagaytay. Ang magiging criteria natin, since mahilig ang mga turista, mahilig tayong gumala ng Saturday and Sunday, like a weekend getaway, yun ang magiging criteria natin. So, overnight stay guys, and 1 month ahead para naman makita nyo kung magkano. Tapos, ang maganda dito guys, sa Quest Hotel Tagaytay, may mga room options, pwede kayong kumuha ng with or without breakfast. So parang 4 room types ang meron dito sa Quest Hotel. Yung deluxe twin room, deluxe king room, junior suite, and 1 bedroom suite. Ayan, nag-ano na. Nag-clear na. It's 7:30 AM. Ayan o, kita na siya. And then dito. A few moments later. Alright guys, we are back and siguro let's start the hotel tour. Nandito tayo sa labas ng Quest Hotel Tagaytay. As you can see, yan yung kanyang logo, Quest Hotel Tagaytay. At ito yung itsura ng building niya and ng kanilang lobby. So separate yung lobby guys dito sa building. And this building is a 10th floor building guys. And as you can see, left and right may parking. So hindi nyo magiging problema ang parking dito if ever meron kayong sasakyan at marami kayong sasakyan. Charot lang. So hindi nyo magiging problema dito ang parking guys, kasi meron dito mas malaki pa yung space dito. Pupuntahan natin yun mamaya. And ang maganda dito guys, itong nakikita nyo may mga blue rails na yan, or blue, may inaayos sa taas, that is a Fora Mall. So may direct access siya guys sa Fora Mall. And this way, ayan, pakita natin. Tawid tayo. Yan ang Ayala Mall, Serene. Tapos ito, welcome to Quest Hotel Tagaytay. Yan ang parking doon. Tapos pag nawalan na, naubos na, dito naman sa kabilang side. Nandito si si Diana. Ayun, sa kadulo. Ayan. So bali guys, ang standard check-in dito ay 3 PM at ang standard check-out naman is 11 AM. So medyo lugi lang ng 2 hours. Normally ang standard check-in ng mga hotels is 2 PM at ang check-out naman is 12 noon. Pero I'm not sure kung pwedeng mag-request ng late check-out na kahit paabutin hanggang 12. So ito yung lobby nila guys, and tara, punta natin yung kanilang swimming pool. So dito sa kaliwa ko, yung elevator going to your rooms, and then meron din siyang toilet dito sa gilid, sa tapat ng elevator. And dito naman ang exit going to their swimming pool. May lamok. Ayan, so kung maliligo kayo, may mga towels na dito. And ang maganda dito, pag may mga kids kayo or hindi kayo marunong lumangoy, life vest available upon request. Bali sir, wala na po yun sir. Wala na to? Okay. Bali itong wala na. Bali maging 7 to 8 na Every day? Sunday. Okay, sige. So guys, 4 feet, buong kabuuan yan.
Ayan guys, yung mga life vest na pwede nyo i-request. Tapos may toilet din dito. Thank you kuya. And so after nitong swimming pool guys, may access na kayo going to Fora Mall. So isang way lang to And then meron din kayong access dito. Ayan yung restaurant nila. Yung ano ba yun? J? Ayan. Pwede rin kayong lumabas dyan. Going to Fora. Ang cute. Meron sila dito guys, oh. Love Lock. Ayan. Dami diba? So, this Quest Hotel Tagaytay has a direct access going to Fora Mall. And dun guys, may 7-Eleven. Tapos, karamihan sa mga unit dito sa Fora Mall, isarado pa. Halos empty pa tong mall na to. And then, meron dyan guys sa Fora Mall. Syempre guys, hindi ko na kayo itutour sa mismong Fora Mall Pero, merong supermarket. So guys, currently it is 9 AM. Medyo wala na yung fog. Kanina grabe talaga. Nung nasa room tayo, sa balcony, wala masyado talaga makita. Pero ngayon, okay na, nag-clear up na. And then, nandito tayo sa Fora Mall guys. And Quest Hotel Tagaytay has a direct access going to Fora Mall. So hindi nyo na magiging problema kung gusto nyo mag-grocery. Kasi may supermarket itong Fora Mall na to. And may 7-Eleven. Malapit lang din. Tapos kung gusto niyo maggala sa mall, though wala pa masyadong bukas na shops or restaurants dito sa Fora Mall. Parang nag-iisang fast food lang guys. Nakita ko which is yung Bonchon. Tapos maraming mga tiyanggian. May mga nakikita akong mga may pangalan na yung mga shops, like merong Coffee Bean, merong All For You Unlimited Grill and Shabu Shabu, pero hindi pa siya open. Pwede kayong mag-jogging dito in fairness sa umaga. Kasi medyo malawak din siya. Pwede kayong mag-ikot-ikot, tumakbo-takbo. Tapos meron dito mga area na pwede kayong mag-picture-picture. Dapat actually guys, mag-breakfast tayo dito sa Quest. Pero plated breakfast lang kasi siya. Kaya hindi na tayo kumuha. Ang preferred ko kasi, alam niyo naman, buffet breakfast. And I think ang breakfast nila is nagre-range from 300 to 600 pesos daw. Sabi ni Dave sa reception. I'm not sure kung isa lang may-ari guys ng Quest Hotel at saka Fora Mall. At in fairness guys, ngayon, sige, since nandito tayo, ang bala ko kasi mag-review tayo or mag-honest feedback dun sa balcony. Pero since nandito tayo at maganda naman yung area natin, maganda yung place natin. Ayan. Let's have a 360. Slow version. Ayan. ng view natin ngayon. So ito guys, yung area na to parang pinaka-park ng Fora Mall. Napapagitnaan siya guys ng Quest Hotel Tagaytay at Fora Mall. So, ang review categories natin ay location, then cleanliness, property condition, facilities, amenities, value for money, plus service and staff. So let's start with the location. So by the way guys, this Quest Hotel is conveniently located in between lang ng Fora Mall and Ayala Mall Serene. So, kung marami kayong kailangan, like grocery, gusto nyo mag-shopping, gusto nyo magpamassage, gusto nyo mag-coffee, pwede kayong pumunta ng Ayala Mall Serene. Walking distance lang siya guys. I think siguro mga 3 to 4 minutes going there, walk. And then, si Quest Hotel, may direct access kay Fora Mall. Though ang Fora Mall compare kay Ayala Mall Serene, mas marami si Ayala Mall. Mas halos lahat ng establishments or lahat ng shops open na. Pero dito kay Fora Mall, limited pa lang. Itong location again is malapit na sa Rotonda. Kung naalala niyo yung ating Hotel Carlito, kabilang kabilang side ng Hotel Carlito, itong Quest Hotel Tagaytay. Actually, ito yung pinakamalapit sa Rotonda kasi from Quest Hotel, pag pumunta ka ng Fora Mall, labas mo, isa yung Rotonda na mismo. In fairness, paglabas mo ng Fora Mall, ang dami ng mga fast food chains, mga fast food restaurant like Jollibee, may McDonald's, merong Mang Inasal, merong Chowking, may KFC, at may Burger King.
O diba, hindi na kayo mahihirapan kung gusto nyo kumain. Pero, ang maganda dito sa Tagaytay, meron silang Grab food. Sabi ko nga kanina, hindi tayo nakalabas kahapon kasi maulan, kaya nagpa-grab na lang kami ng Andox. And actually guys, ang Andox din dito is like 5 minutes walk from Quest Fora Mall. Sobrang ganda ng location guys. So for the property condition and cleanliness, in fairness, sa room tour natin, malinis yung room. Doon may mga mancha-mancha yung like yung lampshades, may mancha, and then yung sofa, at saka yung unan. Pero magdala na lang kayo ng Lysol guys. For sure naman, nilabhan nila yon, nilinis nila yon at saka sinanitize bago kayo mag-check-in. If I were you, magdala na lang din kayo ng Lysol para you can spray yung mga remote controls, yung telephone, yung sofa, or kung yung bed at saka yung mga pillows kung medyo ma-arty kayo. Pero in fairness naman guys, sa room natin malinis. And kung lilibutin nyo itong hotel lobby, restaurant, front desk, hallway, swimming pool area, malinis. Value for money guys. Alam nyo ba, ito sekreto lang. Siyempre, sekreto ko para sa inyo. Siyempre, marami na makakalam. Mas magandang mag-book directly sa kanilang website dahil mas mura compare sa mga third-party sites. Siyempre, sabihin ko na rin, I would just want to be honest, di ba? So, mas mura siya compare sa Klook. Mas mura siya compare sa Agoda, sa Trip.com, at saka sa Booking.com. I would suggest na mag-book kayo directly sa kanilang website, sa Quest Hotel, and piliin nyo lang yung Quest Hotel Tagaytay kasi may mga Quest Hotel na rin. Marami na silang branches. And makakamura talaga kayo guys. Plus, ito yung secret. Pag meron kayong PWD, senior citizen, kunyari kung may kasama kayong matanda, tapos may senior citizen ID, ang laki nung discount na makukuha ninyo. Kasi pag nag-book kayo sa Quest Hotel Tagaytay website, i-ask yung credit card information ninyo pero hindi pa siya mata-charge. And mata-charge siya upon check-in. Kaya kapag nagpakita kayo ng senior citizen or PWD IDs, instant discount. Facilities, amenities. Ang maganda dito guys, meron silang mga water dispenser sa mga hallways. Hindi nyo na kailangan bumili or magdala ng sarili nyong tubig. Diba normally kasi pag mag-check-in kayo sa isang hotel is 2 bottled water lang yung kasama. Pero pwede naman kayo mag-request. Though dito kasi meron na siyang water dispenser kaya hindi na magiging problema ang water. Tapos meron silang outdoor swimming pool. Yung mga rooms nyo may mga balconies and as you can see, ayan, mga rooms nyo may mga balconies and kasama na rin yun sa facilities and amenities na pinaprovide ng hotel. I'm not sure kung may mga meeting rooms or function room sila dito pero we can ask later. And then sa room naman, in fairness, mabilis yung wifi. Ayun, na-experience na natin yung wifi. Nakakapag-ML ako and for sure, once na nakapag-ML kasi ako, ibig sabihin mabilis. And makapagtrabaho kayo. Kung gusto nyo mag-work from home dito sa Quest Hotel Tagaytay, ay pwede. And then may bathtub yung ating room sa junior suite. I'm not sure kung may gym sila. Check ko mamaya kung may gym kasi hindi pa natin napupuntahan yung gym. Swimming pool lang yung nakita natin. Pero anyway, so far naman kung hotel staycation lang, kung gusto nyo lang mag-chill, pwede pa rin naman kahit na hindi ganun ka dami yung facilities nila and amenities, service and staff. Guys, very friendly and approachable yung mga staff dito sa Quest Hotel. Unlike sa di na ako magbabanggit ng hotel pero unlike dun sa pinanggalingan natin 2 weeks ago, ayun, friendly. Lalo na shoutout kay Dave ng front desk. Very accommodating, very approachable, and very friendly yung vibes. Kung alam niyo yung pagpasok niyo dito sa lobby, kahit mag-check-in pa lang kayo, nag-welcome na sila, nag-greet sila, plus yung mga guard na mag-assist sa inyo sa parking or pag may nakitang mabigat yung luggage ninyo or marami kayong luggage, may kusa. And then yung mga housekeeping so again, yung mga housekeeping staff, pag nadadaanan nyo guys, ay magigreet talaga. Very approachable and very friendly yung vibes. Tapos kapag may mga request kayo in fairness, kahit anong request, extra pillow, extra flat sheet, extra towel, or anything, mabilis. Nakakatuwa, nakaka-amazing service guys dito sa Quest Hotel. Hindi man siya
5-star hotel na nakasanayan natin kapag nagte-travel tayo. Ay, ano pang hanapin mo? This is a 3-star hotel guys, pero okay na okay yung service. And yung mga staff again, dito sa may ground floor, dito sa may swimming pool, sa may entrance pa lang, and then basta halos lahat. And again, special shout out kay Dave. Ayan. Ang bait ni Dave. Tapos, in fairness, parang an hour after ng check-in namin, tumawag ulit siya. Parang just to check kung okay ba yung room, maganda ba, may problema ba kami, may issue ba, or may mga request pa kami. Di ba? Extending effort. Ay, grabe magre-review ako ng bongga. Overall guys, actually, sabi nung baby ko, best day ever daw. Nagustuhan niya yung room namin, na junior suite room. Malaki kasi yung room. May sofa, may bathtub, tapos maganda yung bed. And yung balcony, yung view. Kaya sabi niya, best day ever daw. Ayan, honest yun Ang bata, alam niyo naman dito si Sinungaling. Though sanay siya sa mga hotel staycation, pero iba pa rin yung, ngayon ko lang na rinig yon sa kanya, yung best day ever daw. So anyway, so ibig sabihin, maganda talaga. So if you're a family, this is a PWD and senior citizen friendly hotel. Pwede maki-i-assist. Tapos may mga dito, ramp for kung may mga naka-wheelchair. Yun yung pinaka-overall natin. So saan pa kayo, di ba? And again guys, syempre, nagtatry tayo ng marami pang hotels para may comparison and options kayo kapag nagpunta kayo dito. And kanina guys, napakita ko sa inyo yung view natin, sobrang ma-fog. Kaya nakakatuwa, di ba? Mag-check out tayo ng ito lang yung parang feedback ko dun sa kanilang check-in and check-out. Kasi lugi tayo ng 2 hours. Ang check-in nila ay 3 p.m. Ang check-out is 11 a.m. Ang standard kasi na check-in and check-out ng mga hotels ay 2 p.m. For the check-in and check-out is 12 noon. So dito, medyo lugi tayo ng 2 hours. But, inalaw naman tayo guys na mag-early check-in ng 2 p.m. Make sure na kapag mag-check-in kayo or mag-stay kayo sa isang hotel, alamin nyo rin kung ano yung check-in time and check-out time para hindi kayo maghintay ng bongga. Kunyari kung nandito na kayo ng mga 12 noon pa lang tapos ang check-in nyo 3 p.m. for sure magre-reklamo kayo. Or kung gusto nyo naman mag-early check-in, either pwede naman in some cases na available na yung room niyo, pero some hotels naman nagcha-charge ng almost half of the room price kapag i-allow kayo mag-early check-in. Pero again, make sure na lang na aware kayo. Katulad niyan, nag-set na kami ng expectation, sinet ko na yung sarili ko na ganun yung check-in time nila and check-out. So hindi na kayo wala na akong ibang excuses, di ba? So mag-check out na tayo ng 11 a.m. para mag-lunch muna kami kung saan pwede mag-lunch dito sa Tagaytay, and then we are going to our next accommodation. So syempre mamaya ko na yung i-introduce sa inyo. Okay, so I think that's really it for today's video. I hope na-enjoy nyo yung ating Quest Hotel Tagaytay experience. I hope makonsider nyo itong Quest Hotel kapag nagpunta kayo dito sa Tagaytay. Actually, marami pang hotel dito guys. Sabi ko nga kahapon, maraming accommodations, maraming restaurants, maraming pwedeng gawin dito sa Tagaytay. Sa accommodation pa lang guys, every corner, sa kalsada pa lang, sobrang dami. Kaya syempre, hindi pa naman tayo ganun kayaman para iisa-isahin natin yung mga hotels dito. Magta-try pa tayo ng marami pang hotels guys, para naman marami kayong panoorin, di ba? Yung Tagaytay vlog natin, manood lang kayo manood para kung pupunta kayo dito, pagpilian nyo kung saan yung gustong hotel, kung ano yung swak sa vibes ninyo, at kung ano yung nagustuhan yung panoorin. Okay? So that's really it. Thank you so much. And again guys, live life to the fullest and follow me as we discover the world one step at a time. See you on my next Tagaytay travel vlog. Mwah!